Magandang gabi mga ka-DIY. For today's video, ituturo natin kung paano mag-test ng isang capacitor. Sa pag-test ng isang capacitor, kailangan natin gumamit ng isang multimeter. For example, itong aking analog multimeter, tapos itong ating digital clamp ammeter. Sa pag-test ng ating capacitor, kailangan nating tandaan na the lower the number of capacitance, the higher the range ng ating selector dito sa ating multimeter. For example, kung ito yung ititest natin na capacitor na merong 1.5 microfarad na capacitance, kailangan natin ilipat yung selector natin sa multimeter dito sa 10K ohm sa ating ohmmeter. Try nating i-test itong ating washing machine capacitor. 17 microfarad. Yung selector natin nasa times 100. Una guys, ilalagay natin yung ating test rod dito sa kanyang terminal. Tapos iti-test natin. Guys, kailangan natin ilipat yung test rod dito sa kanyang para makita natin. Kailangan natin siyang ilipat para ma-read natin yung resistance niya. Isa pang paraan guys para makita yung resistance, yung resistance ng ating capacitor ay iso-short natin yung kanyang terminal. For example guys, wala na siyang reading dito sa ating multimeter. Kailangan natin siyang i-short. Guys. Test natin. Yan guys, mayroon na siya. Short. Tandaan natin guys, kung ang kanyang needle ay umabot hanggang dito sa 0, ibig sabihin, shorted na yung ating capacitor. Tapos, kung ang ating needle ay hindi gumalaw mula dito sa kanyang infinity o dito, ibig sabihin, open na yung capacitor. Tapos, halimbawa guys, ganito. Pag hindi na bumalik dito sa 0 yung ating capacitor, ibig sabihin, may leak na siya guys. Kailangan ng palitan. Itong capacitor natin, ibig sabihin, okay pa ito guys. Isa pang halimbawa guys sa pag-test ng ating capacitor. Itong ating capacitor ng electric fan. Para i-test ito, ilalagay lang natin yung dalawang test rod nito sa kanyang terminal. Yung capacitance niya ay nasa 1.5 microfarad, kaya ililipat natin ang kanyang selector sa kanyang ohmmeter dito sa times 10K para mas makita natin yung resistance niya. Guys, bumalik siya, ibig sabihin goods pa to. Tandaan guys, kailangan natin ilipat yung test rod dito sa kabila. Yan guys, goods pa ito. Ito naman, isang capacitor din ng electric fan pero medyo mataas yung kanyang capacitance, 2.5 microfarad, kaya lilipat natin dito sa times 1K. Another example guys, itong ating aircon capacitor.
meron siya ditong mga marker, common, fan, tapos herm or compressor ng ating aircon. To test guys, sa fan dito siya. Compressor. Okay. Lipat natin guys kasi masyadong malakas. Itataas natin. Ay bababa natin. Sa times 100. Dahil nasa 15 ang kanyang capacitance, yung fan nasa 3 lang, kaya ibababa natin sa 100. Baka kasi masira yung ating multimeter guys pag lumagpas dito sa kanyang 0. Overall guys, goods pa itong ating capacitor. Next guys, ititest natin itong mga capacitor gamit ang ating analog clamp ammeter. Ililipat natin guys yung ating selector papunta dito sa kanyang capacitor symbol. Ito guys sa baba. Meron tayong dito capacitor symbol. Tapos select natin yung capacitor or capacitance dito sa kanyang screen. Yan guys, naka nanofarad na siya. Open natin yung kanyang LED para makita nyo guys. Unang ititest natin itong ating aircon capacitor. Tandaan guys, common, tapos compressor. 15.84. Tingnan natin guys. Pasok siya sa 15. Tandaan guys, meron tayong ditong allowable na plus minus 5%. Ibig sabihin, maganda yung performance niya. Lagpas sa 15, dapat hanggang 5% lang siya guys. Test natin yung fan. Yan guys, 3.14. Pasok pa rin siya sa kanyang 3 microfarad. Overall, goods ito guys. Goods pa ito. Test natin yung ating electric fan capacitor na meron 2.5 microfarad plus minus 5%. Yan guys, 2.49. Pero pwede na siya dahil pwede siya bumaba ng 5%. Pasok pa rin siya guys kasi 2.5 din naman yan. Round off natin yung 49. 2.5 din. Overall goods din ito guys. Itong isang fan capacitor. $1.17. Tingnan natin to guys. 1.5 microfarad. Tingnan natin ulit. Mababa na siya guys. Ito yung advantage ng ating digital multimeter kasi alam natin yung tunay na resistance, tunay na capacitance ng isang capacitor. Medyo goods pa siya guys. Gagana pa naman yung electric pan nyo gamit ang capacitor na to.
pero medyo mahina na ang kanyang ikot guys. Papakita ko sa inyo mamaya guys kung bakit ko nasabing hina yung kapasitor nyo. Tabi natin ito guys, dito. Ito naman na ating washing machine kapasitor. $16.53 Kukompute din natin ito guys kung pasok din ba siya mamaya sa ating plus minus 5%. Ito guys, try natin tingnan kung pasok ba siya sa plus minus 5% na allowable ng kanyang kapasitor. Ito guys. $16.53 times 5%. Ito guys, nakuha na natin yung 5% ng kanyang capacitance. Minus natin sa 17 microfarad. Minus 17. Dapat guys, yung ating kapasitor, hindi siya bababa sa 16.17 microfarad. Yung nakikita natin guys, sa 17 capacitance niya dito, pasok pa rin siya dahil hindi siya bumaba sa 16.17, nasa 16.52 pa rin yung ating kapasitor. Ito guys, dapat hindi siya bababa sa 16.17. Ibig sabihin, goods pa itong kapasitor. Check naman natin guys, itong ating electric pan kapasitor na nakita natin kaninang mababa sa 1.5. Tingnan natin guys. $1.16. Kunin natin yung 5% ng 1.5. Dapat hindi siya bababa sa 5% ng 1.5. 1.5 times 0.05. Ito nga pala guys, ang 5% ng 1.5. Minus natin guys sa 1.5 equals 1.42 or 1.43 yung ating reading dito sa ating kapasitor guys is 1.16. Ibig sabihin, mas mababa siya sa 5% ng 1.5. Ito yung dapat na, yung allowable na capacitance na kanyang kapasitor. Ibig sabihin, pag ganito yung kapasitor nyo guys, kailangan nyo ng palitan dahil mahina na siya. Ito yung advantage ng ating yung digital na tester guys, na alaman natin kung mahina na or malakas yung kapasitor. Dahil itong ating analog meter ay hindi siya accurate para sa mga kapasitor.
Yun lang guys, salamat. Okay.